Masasabi nga natin na ang buhay ng isang NBA player ay talaga namang napakasarap dahil halos nasa iyo na nga ang lahat pag nakapasok ka sa liga at nakapirma ka ng kontrata. Dahil alam naman natin na hindi biro ang sweldo na ibinibigay ng management sa mga player. Pero kahit ganun pa man, ay tao lang din naman nga ang mga ito na nagkakaroon ng matitinding pagsubok at hamon sa buhay. Ang kaibahan lang yung sa kanila na isa sa publiko at napapag-usapan ng karamihan. Katulad na lang nga neto ni Dwight Howard, isang veteranong player na nagtagal sa loob ng 18 season sa NBA at ngayon ay naglalaro overseas sa Taiwan League. Sa buong paglalaro nga niya sa NBA ay masasabi natin na isa siya sa mga best big man na nakapaglaro dito dahil talaga namang pinakita niya ang kanyang pagdomina sa laro, lalong lalo na sa ilalim. Naging NBA champion pa nga siya sa Lakers kasama nila LeBron noong 2020. Naging 8-time All-Star pa nga, 3-time Defensive Player of the Year, at sa buong paglalaro nga niya sa NBA, nag-average siya ng 15 points, 12 rebounds at 2 blocks per game. Nakilala nga siya bilang Superman nung sumali siya at nanalo sa dunk contest noong 2008 nang ginulat niya ang mga tao nang mag-ala Superman nga siya sa talon. Pero bago tayo tumuloy, baka naman pwede pa-like mo muna tong video, mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga istorya katulad nito. Pasintabi po muna sa mga kapatid natin sa LGBT community. Ito po ay istorya lamang at wala po akong kahit anong ibang motibo. Respeto at saludo po sa inyo. Pero sino nga ba ang mag-aakala ng isang malaking tao na katulad ni Dwight na may 5 anak sa magkakaibang baby mama ay mapapasok sa issue na kumo-question sa kanyang kasarian bilang lalaki? Nagsimula nga ang usapin na to nang in-expose ng isang transgender woman, etong si Dwight, na sa post ay sinasabi nga niya na mag-ex nga sila at natatakot daw siyang magsalita at isa publiko ang issue dahil binantaan nga daw ang kanyang buhay pag nagsalita siya. Pero matapang nga etong si Mason Elijah at hindi naman natin siya masisisi dahil baka nga meron siyang pinaguhugutan ng kanyang mga sinasabi. Wala din naman tayo sa posisyon na punahin si Dwight sa mga ginagawa niya dahil unang-una, buhay niya yun. Pero meron nga akong nabasa na sa liga nga ng NBA ay si Dwight medyo kilala nga talaga to na may pagkapilyo. At ito nga rin siguro ang mga dahilan kung bakit karamihan nga sa mga player ay parang walang respeto sa kanya. Dahil naging madalas nga tumapaaway at makikita natin na parang hindi nga takot sa kanya yung mga nakakagirian niya. Andyan nga yung babatuin siya ng bola, mumurahin, aambaan ng suntok at madami pang iba. Naging malala pa nga ang issue nang i-post ni Mason ang mga screenshot ng usapan nila ni Dwight. At dito nga, makikita na tinanong ni Mason si Dwight kung alam ba ng pamilya nito at mga kaibigan na pumapatol siya sa isang transgender. Meron nga ding isang post si Mason na nagsasabing ang isang kaibigan niya na madalas mag-host ng transgender parties ay si Superman nga ay madalas na present. Ngunit nagkaroon naman ng isang one-on-one interview etong si Superman sa Fair Game kung saan in-interview siya ni Christine Leahy at dito nga ay nilinis niya ang kanyang pangalan at sinabing hindi totoo ang naging issue sa kanya at sinabi rin niya na siya nga ay malapit sa Diyos. Ngunit totoo man nga o hindi, ito ay isa sa mga malaking pagsubok na hinarap ni Superman dahil simula noon ay nagpalipat-lipat na nga siya ng team hanggang sa wala na nga kumuha sa kanya at napadpad na maglaro sa ibang bansa. Inuulit ko po, wala po akong kahit anong motibo at intensyon sa ginawa kong video na to. Mataas na respeto para sa mga kapatid natin sa LGBT community.